Amen. Music is very good. The presentation is very, very good. Amen. But there's no substitute for the preaching of the Word of God. Parang ayaw niyo maniwala doon. Alright, anong book na tayo ngayon? Naalala niyo ba? Jeremiah. Ang layo na nun O malayo pa yan. Anong book tayo last week? Nehemiah. So ano na ngayon? Anong sunod sa libro niyo? Sa book niyo? Esther. Esther. So gawin ko yung introduction ngayon, mamaya hapon na yung preaching. Nehemiah chapter 2, starting in verse 15. Starting in verse 15. Pakisundan nyo na lang sa inyong mga Biblia. Esther. Nehemiah. Esther, sorry. Sabi ko Nehemiah last week yun. Ngayon, Esther chapter 2 and verse 17. Sabi ko na sa inyo eh. Sabi niya sa verse 15, Alright, the Bible says, now when the turn of Esther, the daughter of Abihail, the uncle of Mordecai, who had taken her for his daughter, was come to go unto the king, she required nothing but what Haggai, the king's chamberlain, the keeper of the woman, appointed, and Esther obtained favor in the sight of all them that look upon her. So Esther was taken unto the king Ahasuerus into his house royal in the 10th month, which is the month of Tebet, in the 7th year of his reign. And the king loved Esther above all the women, and she obtained grace and favor in the sight more than all the virgins, so that he set the royal crown upon her head, and made her queen instead of Vashti. Alright, tayo po sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Muli po yung nagpupuri kami at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muli na naman po kami makapag-aaral ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, so God. Sa pribilehiyo na kami po tinipon yung muli sa bahay-sambahang ito upang sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, O Diyos, sa pangunguna niyo po sa amin. Salamat sa presensya ng inyong mga anak. At ganoon din po pa ng Diyos ng aming mga first-time visitors. I pray na patuloy pong bigyan ng bukas na puso at isipan ng bawat isa po sa amin maging handang sisidlan ng iyong mga salita na siyang lalago sa aming puso at isipan at magpapasaya sa aming buhay Kristiyano. O God, salamat po Panginoon Diyos. Pangunahan po bawat sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda sa gabi, sa umagang ito, at pagparain mo po mula sa inyong mga salita. Gamitin mo lamang po Panginoon Diyos ang inyong lingkod, at kayo po ang magsalita sa kalagitnaan po namin, at abutin niyo po ang aming pangangailangan, O Diyos. At pinagtatagubilin din po namin ang aming Pastor Hill. Patuloy po siya pagpalain, bigyan po siya ng
maayos na kalusugan at maayos na boses, Panginoon Diyos. I-sustain mo po ang kanyang throat para manatili, Panginoon Diyos, na maliwanag ang kanyang sasabihin na inyong mga salita sa inyong mga tao. At ganoon din po, Panginoon Diyos, sa lugar na ito o sa iba't ibang lugar kung saan nagtalaga po kayo ng inyong mga preachers, mga pastors, para gamitin niyo, Panginoon Diyos, sa maghayag ng inyong mga salita. Abutin mo po ang pangangailangan ng mga tao sa kanya-kanya po naming areas of responsibilities. Kung hindi po, Panginoon Diyos, si Pastor Ed at ang bawat churches na galing po dito, ipagpalain mo po at gamitin po sa oras na ito, Panginoon Diyos. Kahit na maraming salamat po, binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian o Diyos po sa inyo. At kung may nakikita man kayong kasalanan sa inyong puso at isipan, ay patawarin niyo po kami. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. All right. Ang Book of Esther ay hindi naitala kung sino yung author neto. Pero sabi ng theologians, it might be Mordecai. Yung nakakaalam ng account ng buong event na to, ng account na ito. Pero also some suggest na si Nehemiah o si Ezra ang sumulat nito because of similarity sa kanilang mga book na sinulat, no? So, ang gusto ko pong makita natin dito, and by the way, naalala nyo nung last week, sabi ko, yung Nehemiah ay last book siya ng history, no? Kaya nga, bagamat itong Esther ay sumunod sa Nehemiah, hindi nangangahulugan siya nahuli dun sa history. Kasi yung Nehemiah, yung Esther, Book of Ezra, yung story dito ay nangyari 30 years ahead sa account na nai-record during the time of Nehemiah, no? Kaya nauna itong si Esther. Ito'y nangyari sa kapanahunan na King Artaxerxes, no? So merong mga tao dito na doon lang naman iikot yung ating pag-uusapan. Bagamat tayo ay magpo-focus kay Esther, gusto ko lang ibigay sa inyo yung background na itong account na ito or itong story na ito ay nangyari during the Persian Empire, na ang king ay si King Ahasuerus, no? Ito'y post-exilic period na, no? Sa panahon ni Ezra, mula sa panahon ni Ezra, of course, nagkumpisa yung kanilang pagbalik sa kanilang sariling homeland, no? Yung kanilang sariling lupain sa Jerusalem, no? Nagumpisa ito sa panahon ni sino, naalala niyo kung sino yung unang king na nagpadala kay Zerubbabel para i-rebuild ang temple? Yan yung kapanahunan ni King Cyrus, no? And the next is King Darius, no? Na nag-allow din na ituloy yung pagbibuild ng templo, no? Then ito na sumunod si King Ahasuerus, sorry. King Ahasuerus. Yung the last king, no, na sa kapanahunan ni Ezra at Nehemiah.
All right. So makikita natin dito, pangunahin of course si Esther na naging asawa ni King Ahasuerus. Uh, uh, Pangalawa ay si Mordecai, o pangatlo si Mordecai, na older cousin ni Esther, na siya rin yung nagpalaki kay Esther, si Mordecai. Siya yung naunang nakapasok sa palasyo bilang opisyal ng Persian Empire. Naging one of the officer din siya ng Persian Empire during the time ni King Ahasuerus. At siya yung highly ini-endorse niya si Ezra. Kasi si King Ahasuerus ay nagpatawag ng sa kanyang sa kanyang chamberlains, sa pagsasang chamberlains, yung eunuch, siya ay nangangasiwa dun sa mga kababaihan para bago mapangasawa o bago pumili ang king ng kanyang mapapangasawa. In charge yung eunuch na ito. No, at isa sa napili niya kasi nagpatawag ang king ng mga babae. Lahat ng magagandang babae imbitahan at mamimili ang hari para mapangasawa. At mapapansin nyo dun sa binasa natin talata na si Esther ay nakakuha ng pabor sa lahat ng nakakita sa kanya. Ibig sabihin nakitaan ng kakaibang ganda si Esther, no? Pero hindi lang yung ganda eh. Si Vashti kasi na yung unang queen na asawa ng hari ay ubod din naman ng ganda. Pero meron silang magkaibang ang tawag yan, magkaibang abilidad, kapintasan. No? So, makikita natin dito kung paanong yung isang tao na merong beauty, merong brain. Naniniwala ako, may beauty in brain si Queen Vashti. Pero si Esther, nakita din yung kanyang beauty in brain. Pero alam mo, nagkakaroon sila sa character. Makikita natin sa binasa natin talata na siya ay pinaburan hindi lang ng hari, bago siya dalhin sa hari, ay dumaan muna siya sa mga opisyales ng palasyo at pinagbotohan siya at nakuha niya yung pabor ng karamihan sa dami ng kandidato. Kaya nga tinatawag din natin to na first universal, ang tawag diyan, beauty pageant. At ang nagwagi ay si Esther. No? Kaya si Esther, alam mo naman, pag sinabing beauty pageant, kinakailangan mong puhunan dyan ay beauty, brain. Ibig sabihin, brain, meron kang intellect, meron kang talino, ang king katalinuhan. And ang kaibahan ni Esther sa mga kababaeng ito, si Esther is a woman of character. No? Siya ay isang babae na may character. No? Makikita natin dito na si Esther ay masunurin. Palibasa si Mordecai ay nagpalaki sa kanya at kung anong advice na ibigay sa kanya ni Mordecai ay sumunod lang naman talaga siya. Hanggang sa nawin niya yung puso ng hari. Kaya mga makikita natin yan sa binasa natin sa verse 17, and the king loved Esther above all women. Nakuha niya yung puso ng hari. No? Pero bago natin pag-usapan si Esther, gusto kong makita nyo
ang failure ni Vashti. Kung bakit siya napatalsik sa kanyang trono bilang queen. At pinalitan siya ni Esther sa kaharian ng Persian during the Persian Empire. Sa chapter 1, mababasa natin dito sa chapter 1, starting in verse 11. Ito lang naman ang gusto mangyari ng hari. No? Sabi niya, gusto niya kasing tawagin si Vashti at ipepresent niya sa mga tao. Tingnan niyo sa verse 11. To bring Vashti the queen before the king with a crown royal to show the people and the princess her beauty. For she was fair to look on. Napakaganda. Gusto ipagmalaki ng hari si Queen Vashti. Pero tignan niyo yung response ni Vashti sa verse 12. And the Queen Vashti refused to come at the king's commandment by his chamberlains. Therefore was the king very wroth, and his anger burned him. Ano nakita niyo yung ugali ni Esther? No? Nakita mo yung pagka-masuwayin ni Esther? Samantalang hari na yung nagpapatawag sa kanya. Ano niyang puhunan niya, anong pagmamalaki niya? Yung kanyang beauty and brain. But wala siyang character. Ano nga ba yung character, young people? Ano yung character, young people? Wala na nakakaalam sa young people. Laksan nyo. Young people tinatanong ko, yung old people ang sumagot. Continuously doing what is right. Para matawag ka na a man of character, a woman of character, you need to do good, no? Continually. No? Alam natin gumawa ng mabuti, yung make constantly, tuloy-tuloy. And that is character. Para matawag ka na a man of character, a woman of character, dapat marunong na tayong gumawa ng mabuti ng tuloy-tuloy. Amen. At yan ang nakita ng hari kay Esther. No? Kaya nga ang title ng message na ito is The Advantage of Having Beauty and Brain with Character. Narinig niyo yan? The advantage of having beauty and brain with character. Kasi useless yung beauty and brain without character. Magkaroon ka na lang ng character kahit walang beauty and brain. Cover na yon. Kesa ikaw yung tao na punong-puno ng beauty and brain pero walang character. Amen? And in the absence of character, makikita natin dun, pride is present. Amen? Obviously, makikita natin ito kay Vashti. Na ito yung nag-stir up sa galit ng hari. No? Kaya makikita natin dahil dito sa kasalanan na ito ni Esther, na-alarma yung hari. Alam niyo ba 'yun? Na kaya dahil na-alarma yung hari, pambira, ganito na ba yung kung ang asawa ng hari ganito? Paano na lang yung asawa ng farmers? Yung asawa ng hari hindi sumusunod sa hari, paano na lang kaya yung farmers? Yung asawa nung magtatanim o asawa nung mangingisda. Kaya lalo nang hindi sila susunod. Ha? Kaya yung hari naglabas agad ng isang decree. Nasabi niya sa verse 22 ng chapter 1, For he sent letters into all the kings' provinces, into every province according to the writing thereof, and to every people after their language, that every man should bear rule in his own house. Naalarma yung hari, kaya nagbigay siya ng decree. And that it should be published according to the language of every people.
O para maintindihan ng lahat ng kanyang nasasakupan sa kanyang sa buong empire, sa Persian Empire. Dapat i-publish yung naiintindihan nila na ang lalaki dapat ang leader ng tahanan. Amen. Yan naman talaga yung sinasabi ng Diyos. Amen. Hindi mo na kinakailangan makakita ng decree o ng ordinance galing sa gobyerno na kinakailangan ang ruler ng tahanan ay yung lalaki o yung husband o yung father. Ha? Kasi yung Diyos na mismo nag-utos niyan back in the Garden of Eden. Amen. So nakita mo dahil dun sa pride ni Vashti na alarma yung hari at nag-aalala siya sa mga kalalakihan sa buong empire na baka mas maraming katulad ni Vashti na babaeng ubod sana ng ganda pero walang karakter, hindi marunong sumunod, hindi marunong mag-submit sa kanyang asawa. Knowing na ang kanyang asawa ay yung hari, pinakamataas na tao sa kanyang nasasakupan. Amen. Kaya nga sabi ni King Solomon, no? Sabi ni King Solomon in Proverbs chapter 1, a familiar passage in the book of Proverbs, sa chapter 1, and in verse 24, the Bible says, because I have called you, and by the way, hindi ko pa nabasa yung response ni Vashti kanina eh. Baka hindi nyo nakita. Sa verse 12, nabasa ko ba? Sabi niya, sa verse 12 ng Esther chapter 1, but the Queen Vashti refused to come at the king's commandment. Nabasa ko na kanina, nakalimutan ko lang. So he refused to come. Sabi ni King Solomon sa Proverbs chapter 1 in verse 24, because I have called and ye refused, tumawag ako at ikaw ay nag-refuse, I have stretched out my hand and no one regarded. No? Nung ang Panginoon nag-iimbita, pero maraming taong hindi nakikinig. There is not only pertaining to one person or one nation, but is pertaining to all nations, to all people. Kaya nga ang naging consequences niyan, sabi niya sa verse 31, therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices. Yun yung consequences ng hindi natin pagtugon sa paanyaya ng Diyos. Nakita natin kung ano nangyari kay Vashti, na si Vashti nung hindi siya sumunod sa command ng hari, siya'y nawala sa trono. Buti nga, hindi pa siya ipinapatay. Nawala siya, pinalitan siya sa trono niya. Samantalang dapat siya yung nag-i-enjoy sa palasyo kasama ang hari. But because of her pride, yun yung nagtanggal sa kanyang magandang kalagayan. At kadalasan tayo rin mga Kristiyano, minsan nawawala tayo sa maganda nating kalagayan dahil nung pinatawag tayo ng Panginoon para ayusin tayo, para ayusin yung buhay natin, we refuse to hear. We refuse to obey. At kaya masakit ang consequences ng pagsuway sa Panginoon. No? And the good thing, kakaiba si Esther. Esther is a woman of character. No? Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kapatid, whether you are good-looking boy or girls, pero kung wala ka namang character, it's all in vain. Sabi ni Solomon. Alam niyo ba yan? Walang kabuluhan yung beauty and brain without character. Amen.
Kaya nga sabi niya sa Proverbs 31, familiar passage na book of Proverbs, sa verse 30 ng Proverbs chapter 31, sabi niya, favor is deceitful and beauty is vain. Beauty is in vain. Vanity, wala itong kabuluhan. Ha? Walang kabuluhan. Ang ganda ng isang lalaki o ganda ng isang babae kung wala naman siyang karakter. Amen. Kung walang karakter, in vain ang ating kagandahan. Kagandahang lalaki o kagandahang babae. No? It is in vain. But a woman who has character or a man who has character shall be praised, shall be honored. Sabi doon. Ang verse 30. Amen. She shall be honored. He shall be honored. So now let's learn from the life of Esther. And let's see the advantage of having the beauty and brain with character. Amen. The first thing, alam mo ba, ang unang-una na advantage mo kung ikaw ay merong beauty brain with character, ikaw yung tao na lovable. Lovable. Pag sinabi mong lovable, having qualities that attract affection. Yan yung lovable. Yung madali kang maka-attract ng magmamahal sa'yo. Yun yung sinabi ni sa Esther chapter 2 and verse 17, and the king loved Esther above all women. Why? Because Esther is lovable. Lovable. Amen. Yun yung wala si Vashti. Si Vashti, meron lang siyang beauty, meron siyang brain, pero wala siyang karakter. Kaya hindi siya lovable. Kaya napakahalaga na maging lovable ka. Nagkaroon ka ng karakter para ikaw ay maging lovable. Amen. Kaya nga, tignan niyo mabuti, kayo mga kalalakihan o kababaihan. Pag na-attract kayo sa isang tao, babae o lalaki, of course, yung babae sa lalaki sa babae, hindi yung lalaki sa lalaki, ha? Pag na-attract ka sa kapwa mo lalaki, delikado yon. At pag na-attract ka sa kapwa mo babae, delikado yon. So, pero ito ang ibig ko sabihin, pag na-attract ka sa opposite sex mo, dahil sa kanyang itsura, kahit alam mo na siya ay may pangit na ugali, walang karakter, no? Ang ibig sabihin nun, hindi yun love. It is lust. It is only fleshly desire. Alam niyo yun? Yun lang yun. Fleshly desire lang yun, hindi yung pag-ibig. Naunawaan yung sinasabi ko, young people? Kaya bago ka magpa-cute, kilalanin mo muna kung may karakter ba yung ginugusto mo. Pero may isang pilosopong nagsabi, sabi niya, pastor, di ba? Mas maganda naman yung maganda kahit pangit ang ugali. Kasi yung ugali nababago. Samantalang kung pangit, hindi na mababago. Parang si Pararuan yan, ah. Parang si SM Pararuan yan, ah. Pang pilosopo lang yun. Pilosopo yun ng mga taong walang karakter. Ha? Ang nagpapakita ng beauty sa tao, hindi yung panglabas. Ha? Kundi yung tao sa loob ng katawan na ito. Kasi itong katawan na ito madedicate to one day. Wala na tong beauty pag humiga na to yan sa kabaong at nabulok sa libingan. Wala na tong beauty. Yung nagpapakita ng beauty ay yung taong nasa loob nito.
Kaya nga sabi ng Panginoon, diyan nag-fail si Samuel eh. Ha? Na sabi niya sabi ng Diyos kay Samuel, kayo kasi, kayong mga tao, tumitingin kayo sa outward appearance. Ako hindi. Ang Diyos ay hindi. Ang tinitignan ng Diyos ay yung puso ng tao. Yeah. Pero kayong mga young people, ang madalas yung ginagawa, ha? Ha? Hahanapin nyo yung beauty ng isang tao. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, being lovable does not depend on outward beauty but on character. Ulitin ko, being lovable does not depend on outward beauty but on character. Tingnan nyo mabuti. Walang na-develop na relasyon dahil sa ganda o dahil sa pogi. Nakakita na ba kayo na tumibay yung kanilang relasyon dahil maganda at dahil pogi? Hindi. In fact, karamihan sa maganda at pogi, walang karakter. Kaya naghihiwalay din eventually. Ha? So, walang na-develop na relasyon dahil sa ganda. Dahil sa pagiging good-looking guy, good-looking man, good-looking lady. Walang na-develop na relasyon. Kundi ang nakakapagpa-develop ng relasyon ng tao ay yung karakter ng bawat isa. Kaya nga makikita nyo, kahit gaano kaganda yung mag-asawa, kahit gaano kapogi, pag walang karakter, eventually maghihiwalay din eh. Ang masakit nga dito, kung kailan nagkaroon ng 14 anak, saka maghihiwalay. Biruin mo yun? Where is now the character? May beauty naman sana, may brain naman sana. Pero yung brain hindi ginamit sa tama. Nilagyan ng sobrang taas na pride. Anong madidevelop doon? Destruction, because pride go it before destruction. Amen? Tandaan po natin yan, mga kapatid. Walang na-develop na relasyon dahil sa beauty, outward beauty. Wala. Pero character, yun ang nakapagpatibay ng relasyon ng mag-asawa. Yun ang nakapagpatibay ng relasyon ng magkaibigan. Yun ang nagpatibay ng relasyon ng magkamag-anak. Amen? Hindi yung ganda. Hindi ka papaboran dahil sa ganda mo, dahil sa pogi mo. Papaboran ka dahil sa ugali mo. Amen. Tandaan natin yan. Tandaan niyo yan, young people. Kaya nga, gano'n na lang yung pagsusumikap natin na yung mga young people na ito ay magkaroon ng karakter. Ha? Kaya dito tinuturuan natin sila kung paano sila sumunod sa kanilang mga magulang. Amen. Kaya young people, bago kayo magpa-cute, siguraduhin nyo muna meron kayong karakter. At bago kayo magpa-cute, siguraduhin nyo na handa na kayong mag-asawa. Hindi yung puro ka lang pa-cute. Ang gwapo-gwapo mo. Ang ganda-ganda mo. Ang cute-cute mo. Ang pangit naman ng ugali mo. Yun man ang manatili, yung tao sa loob ng katawan na ito. Yung katawan na ito mabubulok. Ikaw ay mabubulok. Yung katawan mo na yan mabubulok. Pero yung taong nasa loob nito, yun yung pagka na-develop yung karakter, yun yung mananatili. Yun yung lumalago. Yun yung nagiging daluyan ng pagpapala sa mga tao. No? Kaya nga, yung advantage na ikaw ay merong beauty, merong kang kapugian, at meron kang intellect, meron kang katalinuhan, samahan mo na lang ng karakter. And you will become lovable. Amen.
Young people, focus lang muna kayo sa Diyos. Hindi ka pa naman mag-aasawa eh. Amen? Kapatid, marami na tayong nakita. Matanda-tanda na rin po ako. Of course, hindi po senior citizen. Sa buhok lang. Puhunan natin yan pagpapasok tayo ng bangko. No? Pero marami na rin ako nakita na nabuo yung relasyon nila because of the outward appearance. Na-attract eh. No? At ngayon magkahiwalay na sila. Opo, marami na po ako nakita noon. Nabuo ang relasyon nila dahil sa attraction. Physically. I'm talking about physically. Pero ngayon wala na sila. Hindi na sila magkasama. At hindi ko na sila mabibilang sa aking mga kamay sa dami ng nakita ko. And somebody can testify. Amen? Kaya nga instead na yan ang pagandahin natin na grabe na tayo, bago tayo umalis sa harap ng salamin, grabing lalagay natin sa lahat ng instrumentong panglaban sa kapangitan. Para lang tayo maging maganda sa harapan ng iba. At para maka-attract tayo. Physical lang yan. Ang magandang pan-attract natin sa tao, yung karakter natin. Kasi yun yung nagbi-build ng relasyon. Yun yung naka-attract sa king kay Esther. Yung kanyang character is not just the beauty, is not just the brain, but her character. Yun ang wala si Vashti. Amen. Kaya young people, makinig kayo. Makinig. Huwag kayong magbulungan. Makinig kayong mabuti. Ayoko sumigaw kasi parang may gumaganon sa ko. Ang sakit. Nahirapan ako magsalita kaya wag na kayong magpasaway. Dinadahan-dahan ko na nga eh. Ayoko ngang makasakit ng damdamin nyo eh. Dahil pag sumigaw ako ang unang nasasaktan. Ang sakit kanina pa. Makinig na lang kayo. No? Anyway, isigaw ko man yan o hindi. Kung maunawaan nyo yung mensahe, sapat na yun para isabuhay mo. You need to be a man and a woman of character. Character ang mahalaga, hindi yung beauty and brain. In fact, ang Diyos ay gumamit ng napakaraming tao sa Biblia na ang tingin ng lipunan ay parang outcast, parang walang magagawa. Poor man, may hirap, parang walang pinag-aralan. Pero sila yung ginamit ng Panginoon mightily sa gawain ng Panginoon. No? Hindi siya tumawag ng mga mayayaman at matatalinong tao. Ang tinawag niya, yung mangmang sa paningin ng sanglibutan. Kaya kung meron ka rin lang beauty, meron ka rin lang brain, samahan mo na ng karakter. At para ikaw ay maging lovable. Lalo kang mamahalin ng magulang mo. Lalo kang mamahalin ng mga kapatid mo. Lalo kang mamahalin ng tao. Kung ikaw ay magkakaroon ng karakter. Ulitin ko, ano nga ang ibig sabihin ng karakter? Kayo young people ang tinatanong ko. Gusto kong tandaan nyo. Ayaw nyong sabihin. Parang ayaw nyo. Continuously doing what is right. Kung ano ang tama, yun lang ang ginagawa mo palagi. And that is character. Tama bang sumunod sa magulang? Tama. Ang tanong ko, may character ka na ba sa pagsunod sa magulang mo? Amen. May character ka na ba sa pagsunod sa leader mo?
May karakter ka naman sa pagsunod sa mga nakakantandang kapatid mo. Amen. Amen. So it takes character to be a lovable person. Gusto naman nating ibigin tayo ng lahat ng tao. Tama? Gusto nating mahalin tayo ng lahat ng tao. Pero bago mangyari yun, it takes character. Pag wala kang karakter, ang karamihang tao, kahit mga kapatid mo, ay maiinis sa'yo. Hindi ka mamahalin. Ang masakit nga doon, baka isumpa ka pa. Kaya nga sayang naman na nandito na tayo sa church na nagtuturo ng karakter, iya't lalaki ka pa ng walang karakter. Amen. Sayang yung salita ng Diyos na araw-araw nating napapakinggan. Araw-araw nating kasama. Araw-araw tayong kinakausap ng Panginoon. Araw-araw tayong nakikipag-usap sa Panginoon. Yet, lalaki pa rin tayong walang karakter. It's sad. It's really sad. Amen. So napaka halaga. Na magkaroon tayo ng karakter. Again, the advantage of having the beauty and brain with character. Number one, you will become lovable. Kaibig-ibig. Madali kang ibigin. Nakita niyo, ang bilis na in love ng hari kay Esther. Alam mo yung susunod yan, napakaganda. No? Kung magkakaroon ka ng karakter, meron ka ng kagandahang lalaki, meron ka ng kagandahang babae, meron ka pang katalinuhan, hindi ka bobo, na tulad ng sinasabi ng sanglibutan, pero hindi tayo naniniwala sa bobo eh. No? Walang bobo talagang tao eh. Pero maraming tamad. Kaya nagiging bobo kasi tamad mag-aral. Walang bobo. Kaya hindi pwede yung tamad sa Bible school. Kasi magiging bobo ka. Pangit yun, magiging bobo ka sa salita ng Diyos. Ang pinag-aaralan sa salita ng Diyos, and yet mawawalan ka, gagraduate ka na walang alam sa salita ng Diyos. So, hindi dapat ganoon. Kaya nga, ang pangunahing tinuturo sa Bible school is character. Yeah. Matuto muna tayong sumunod sa bawat authority na meron tayo. And before you know it, tignan mo. Lahat ng mga taong nagkaka-observe sa'yo, mamahalin ka. Tignan lang natin sa isang pamilya. Sabi nila, si nanay, si tatay may favoritism. No? May favoritism si nanay sa tatay. At minsan nagsiselos ka. Di ba? Pero ang totoo doon, yung napapaboran ng magulang sa loob ng tahanan, yun yung anak na masunurin sa kanila. Amen? Yung gumagawa ng pabor sa kanyang magulang, yung nakakatanggap ng pabor mula sa kanilang magulang. Sila yung kaibig-ibig. Actually, yun yung second point eh. Beauty and brain with character. Hindi lang siya makakakuha ng pagiging adorable, hindi niya lang siya magiging lovable, I mean. Kundi siya rin ay easy to get favor. Yun yung pangalawa. Madali siya makakuha ng pabor. Pero kung bakit merong mahal na anak yung kanyang nanay, kasi ito yung anak na magiliw, masunurin, mabait. Alam mo yung anak ko na to, mabait, malambing. Kaya dun siya naglilin.
No? Kasi ganun siya sa bahay. Pero pagdating sa labas ng bahay, iba siya. Kaya huwag natin ipagmalaki yung anak natin pag hindi natin sila nakikita. Sabi mo, ang bait ng anak ko na, hindi magagawa ng anak ko yan. Hindi totoo yung binibintang nyo, hindi magnanakaw yung anak ko. Hindi magagawa ng anak ko, hindi sinungaling ang anak ko. Hindi totoo yan, hindi, mabait ang anak ko, hindi niya, pag ginawa yan dito, hindi niya yan gagawin sa loob ng tahanan. Pag wala na sa harapan natin yung ating mga anak, hindi na natin sila kilala. Kaya wag natin silang kampihan. No? Pag nakarinig tayo ng balita, pangit patungkol sa kanilang mga anak, wag muna natin husgahan yung nagbalita na parang naninira. Alamin mo muna yung totoo magulang. Diba, karamihan sa magulang, pag nakanti yung anak, nagre-retaliate. Dito tayo! Nagmumura pa nga yan eh. Ipaglalaban yung karapatan ng kanyang anak. Without knowing na kanyang anak talagang ubod naman pala ng sinungaling. Di ba? Kasi iba siya sa harapan natin, iba siya sa harapan ng ibang tao. Na? Kaya nga it takes character. At ang nagmumold ng character, walang iba kundi salita ng Diyos. Yeah. Kaya napakahalaga ng ating ginagawa. Napakahalaga na lagi tayo tune in sa salita ng Diyos. Amen. Hindi mo pwedeng dahilan, wala po kasi ako laging load, kaya hindi ako makapag-tune in sa church, sa mga programa ng church. Kapatid, nung ikaw nga nanliligaw, ginagawa mo lahat ng paraan para magka-load, para makapag-text ka eh. Minsan nga, naglo-load ka pa sa nililigawan mo kahit wala ka ng pera eh. Tapos pag mahalagang bagay na kailangan mong mapakinggan para sa ikalalago mo bilang Kristiyano, wala kang magawang paraan, wala ka ng load, at nasettle ka na ron. Ha? Listen. Pagpalagay na natin, wala talaga. Wala kang means para makinig. Gaano ka ba kalayo sa church? Dito laging may load. I-connect mo dyan yung gadget mo. At makakapakinig ka palagi. Granting na malayo ka, wala kang load, nandun ka sa bundok. Pero andyan pa rin yung Biblia kasama mo. Pagbulayan mo. Sabi ng Diyos kay Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shall meditate therein day and night. Kaya kahit wala na tayong napapakinggan, pagbulayan lang natin araw at gabi yung ating Biblia. Amen. Ang kagandahan dun, kung meron tayong napapakinggan, meron tayong ayudang nagpapaliwanag sa atin ng Biblia ang binabasa natin. Kaya huwag tayong manghinayang sa bawat load. Huwag tayong manghinayang sa gagastusin natin sa load para lang tayo makapanood o makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Siyempre, pag sa school nga, ayaw mo umabsent eh. Gagawin mo ng paraan, lahat ng paraan para ikaw maka-attend ng virtual class mo eh. Tapos sa pakikinig ng salita ng Diyos, wala ka na magawang paraan para bagang napakaliit na bagay lang na ikaw ay makapakinig ng salita ng Diyos. It's sad. It's so sad. Young people, kung meron man kayong dapat pahalagahan sa buhay nyo, yung salita ng Diyos. Kasi yan ang magmumold ng karakter natin. Ano nga ulit yung karakter? Continuously doing what is right. Constantly, tuloy-tuloy sa paggawa ng tama. Makinig! Yung paggawa ng tama ay hindi madali. It takes character. Madali bang pumunta sa church? Hindi madali pumunta sa church. It takes effort.
Gigising ka ng maaga, maliligo ka ng maaga kahit hindi ka sanay maligo ng maaga. Magtututbrush ka kahit hindi ka sanay magtutbrush. Maglalakad ka pa ng pagkalayo-layo, alam mo hindi ka sanay maglakad ng malayo. Papunta sa sasakyan, sasakay ka lang eh, mga ilang effort na sa yun. No? Hindi madaling pumunta sa church, merong battle. But to do that, it takes character. Amen? Para makapakinig ka ng salita ng Diyos, para makarating ka sa church, it takes character. Amen? Madali bang mag-involve sa choir ministry? Hindi madali. It takes character para makapag-practice ka ng Friday night kung ikaw ay nanay, kung ikaw ay tatay. Pupunta ka ng Friday night o Friday afternoon para makapag-practice. Magsusoul winning ka ng Sabado the whole day at magpa-practice ka ulit ng Saturday night. Hindi madali yon, but it takes character to do it. Amen? Hindi madali. Hindi madaling gumawa ng tama ng tuloy-tuloy. That's why you need character. And the only thing that can move our character is the Word of God. Kaya nga sa panahon na ito na nananagana tayo sa salita ng Diyos, ngayon ka pa nag-fail. Ngayon pa nawala yung character mo. Ibig sabihin may problema. Ha? Hindi ka nagpay attention sa salita ng Diyos. No. Dahil salita lang ng Diyos ang magmumold ng ating character. Amen. Gusto ko lang tapusin muna. No. Para balikan nyo yung 2 puntos. Sinabi ko na kanina. Kung ikaw ay may character, meron ka ng beauty, meron ka ng brain with character, hindi ka lang lovable, kundi you can easily get favor. That's the second thing. Madali kang makakakuha ng pabor. Amen? Yeah. Given naman yan eh. Kahit doon na lang tayo sa pamilya natin tumingin. Given na yun eh. Sino yung napapaburon sa loob ng tahanan? Yung batang mabait. Yung batang masunurin. Yung batang masipag. Amen? Sino yung nauubusan ng ulam? Yung palaging wala sa bahay. Amen? Sino nagugutuman? Yung pasaway. Amen? Pero yung masunurin sa magulang, can easily get favor from his parent. At ganun din naman tayo sa Panginoon. Kung susunod lang tayo sa programa ng Diyos sa buhay natin, madali tayo makakakuha ng pabor mula sa Diyos. Pero kung yung pagbabalik pa lang ng para sa Diyos, nahihirapan na tayo. I'm talking about tithes and offering. Kung nahihirapan na tayo dyan, paano tayo makakatanggap ng pabor sa Diyos kung yung tithes pa nga lang, nahihirapan na tayo, pera pa nga yun ng Diyos, hindi naman sa atin yun eh. Nahihirapan na tayo. Paano tayo makakakuha ng pabor sa Diyos? We want favor, of course. Amen? Gusto natin ng pabor. Pero yung sumunod, ayaw naman natin. I-command naman sa atin ng Panginoon na ibalik mo yung tithes, hindi sa'yo yan. Amen? Tapos pagka may pagkukulang, reklamo tayo sa Diyos, pinabayaan ako ng Panginoon. Hindi ako dininig ng Panginoon. Eh, paano ka nga papaboran? Paano ka nga didinggin? Kung ayaw mo naman maging tapat sa Panginoon, ayaw mo naman sumunod sa salita ng Panginoon. Ganun lang po kasimple yun. No? So it takes character to do that. Amen. Puputulin ko po muna sa bagay na ito. At balik po kayo mamayang hapon. At paghahandaan ko pong mabuti ito. Tatakpan ko siguro itong ngipin na ito. Na ito yung magsasalita ko. May hangin na pumapasok na
nagpapasakit ng ulo ko. No. I hope the message is clear. Ano nga yung title ng ating pinag-uusapan? The advantage of, paiksin na natin, the advantage of beauty in brain with character. Advantage ka na kung meron ka ng beauty in brain. Pero huwag ka mag-alala, sa palagay mo, wala akong beauty in brain, pastor. Okay lang yan. Basta meron kang karakter. Huwag kang maniwala sa nagsasabing, di bali ng pangit, di bali ng pangit ng ugali, basta maganda. Hindi po. Magpapasakit ng kalooban mo yan later on. Ha? Sabihin na natin, di bali ng pangit, basta maganda ang ugali. And besides, meron naman ng bello beauty ngayon. At saka marami naman ang instrumento ng panglaban sa kapangitan. Ha? Punta ka lang sa Koreana. Marami sila dyan. No? So, hindi yan. It doesn't matter. Physical appearance, it doesn't matter. Hindi yan mahalaga. Hindi yan mahalaga sa Panginoon. Actually, walang halaga yan sa Panginoon. Ang mahalaga sa Panginoon, yung tao sa loob ng katawan na yan. Yan yung dapat magkaroon ng karakter. Amen. Amen. I hope the message is clear. Amen. Tayo pong lahat tumayo at tayo pong manalangin. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat. Natapos po namin pag-aaral ng iyong mga salita sa umaga. Thank you so much, oh God, for your word. Thank you for the message. Pray na patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat isa po sa amin. Magod salamat po. Binabalik po namin ang kapurihan ng kaluwalhatian sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen.